Masaganang araw sa bawat isa. Halina, samahan niyo ako sa loob ng 30 minuto. Ako ang inyong guro, Binibining Maria Luisa E. Pascua. Matutunghayan niyo sa araling video na ito ang isang uri ng diin. Tara na! Atin na itong simulan. Teka, may napapansin ba kayong isang kahon? Tama! Atin nga itong silipin. Ito pala ay naglalaman ng mga salita. Ngayon, samahan niyo nga ako upang bigkasin ito. Bahagdan, bahagdan, bigas, bigas, buhok, buhok, itim, itim, kidlat, kidlat. Mula sa aking mga binigkas na salita, ano ang kapansing-pansing diin nito? Mahusay, ito ay may bigkas na mabilis. Ngayon, kunin na ang inyong panulat at kwaderno o anumang kagamitan na maaaring tumulong sa iyo upang maisulat ang lahat ng mga mahalagang impormasyon na aking ibabahagi. Kailangan ding humanap kayo ng komportableng lugar upang walang maging sagabal sa inyong pagkatuto. Ang aralin na ito ay may laang 30 minuto, kaya sikapin niyong matapos ang araling bidyong ito. Narito ang ating kasanayang pampagkatuto at inaasahang layunin. Ang kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng suprasegmental ayon sa diin. Sa araling ito, inaasahan na nabibigyang kahulugan ang mga salita na mayroon sa diing mabilis at ibang bigkas ng salita depende sa diin nito. Nagagamit ang kahusayan at kasanayan sa pagbigkas sa mga salita na mayroon sa diing mabilis at ibang bigkas ng salita. Nabibigyang pansin ang wastong bigkas ng salita na mayroon sa diing mabilis, gayon din sa ibang pagbigkas ng salita. Kumusta? Noong nakaraan ay ating nang tinalakay ang biing malumi. Ito ay may impit na tunog o glutal na pasara sa dulong bahagi at ito ay binibigkas din na waring isang malumay. Ito ay may dahan-dahan at may diin sa ikalawang pantig buhat sa hulihan. Ngunit ito ay ginagamitan ng tuldik na tawag ay paiwa. Ngayon, upang matiyak ko ang iyong kasanayan at kaalaman ukol sa diing malumi, subukin ang talas ng iyong isipan sa pagsagot. Batay sa kahulugan na nakalap sa Komisyon sa Wikang Filipino taong 2021, tukuyin ang bigkas ng salita na pinapahiwatig ng kahulugan ukol sa diing mabilis. Piliing mabuti ang isang letra ng iyong sagot mula sa pagpipilian. Unang bilang ang nasasakop ng isip, pangunawa o kaalaman. A. Abot. A. Abot. B. Kuha. C. Bahagi. D. Dakma. Pangalawang bilang, anumang nagdudulot ng pagkabalisa, pagkatakot, kawalang katiwasayan o hindi kapanatagan sa isang tao. A. Alalahanin. B. Alalahanin. C. Isipin. D. Gunita. Pangatlong bilang, tawagin ang sinuman sa pamamagitan ng senyas ng kamay. A. Kawayan. B. Palo. C. Kawayan. D. Hagis. Pang-apat na bilang, hindi nakarating sa takdang oras. A. Huli. B. Huli. C. Habol. D. Hantungan. Panglimang bilang,
pagkakagusto sa anuman o sinuman. A. Kaibigan. B. Kaibigan. C. Kasintahan. D. Ibig. Ang gawaing ito ay may laang 2 minuto upang maging tiyak o wasto ang pagsagot mo sa iyong gawain. Ito ang pagwawaspo. Wow! Nakakabilib ang iyong kakayahan dahil iyong napagtagumpayan na matukoy ang mga salita na may diin o bigkas na mabilis. Ayon kina Santiago at Yanko, taong 1991, mas magiging ganap, madaling maunawaan, malinaw ang pag-aaral ng wika kung ito ay magkakaroon muna ng pag-aaral sa ponolohiya o palatunugan nito. Alam naman natin na kapag binanggit ang ponolohiya, ito ay ang pag-aaral ng tunog ng letra o titik na bumubuo sa isang salita. Tunay nga, binubuo na makabuluhang tunog ang wikang Filipino. Ang makabuluhang tunog na ito ay tinatawag ding ponema. Ito ay tinutumbasan ng simbolo na kapag pinagsama-sama ay magkakaroon ng panibagong salita na nagkakaroon naman ng iba't ibang kahulugan. Depende ito sa pagbigkas at gumagamit ng salita. Ngayon naman, ating talakayin ang isang uri ng diin na nagsasaad ng tuloy-tuloy at wala itong impit na tunog. Ito ang mabilis. Mula sa isang lalagyan, kinakailangang bumunot ng kapirasong papel, ipahayag ang tamang bigkas nito mula sa kahulugan. Pagpapahayag ng sakit o lungkot, daig. Maraming salamat. Ano bang nagdudulot ng pagkabalisa o pagkatakot? Alalahanin. Maraming salamat.
Pagsapit sa isang puo, pasyalan. Dating. Maraming salamat. Kalawakan o kalayuan ng lugar. Kailangan. Maraming salamat. Ang wastong bigkas ay kailangan. Dahil ang bigkas na kailangan ay nangangahulugang mandapat, nararapat, o pagsasagawa ng dapat gawain. Tara! Samahan niyo ako upang talakayin ang isang tuldi. Ito ay ang pahilis. Ang pahilis, ito ay matatagpuan kung ang mga salita ay nagpapahayag ng diin o bigkas na mabilis. Ito ay ikinakabit o matatagpuan sa huling patinig ng salita. Narito ang mga halimbawa ng salita na ginagamitan ng tuldik na pahilis. Dilaw, dilaw, kahon, kahon, bulaklak, bulaklak, sapin, sapin, buwan. Ngayon, ipahayag natin ang kahulugan ukol sa uri ng diing mabilis. Ito ay binibigkas ng tuloy-tuloy na ang diin ay nasa huling pantig ng salita. Halimbawa, pito, pito, usa, usa, ulan, ulan, ubo, ubo, itlog. Tulad ng mga salitang malumay, ito ay nagtatapos din sa patinig o katinig. Narito ang mga salita na nagpapakita o nagpapamalas ng diing mabilis. Sa katinig, kulay, kulay, kidlat, kidlat, kalabaw, kalabaw, dilaw, dilaw, biik, biik. Sa patinig, ani, ani, pula, pula, paa, paa, mata, mata, mangga, mangga, kubo. Mula sa aking pagbigkas sa mga salita na mayroon sa mabilis, ito ay walang impit o glotal na pasara na mayroon sa dulong bahagi ng salita. At ang ginagamit na tuldik sa mabilis ay ang pahilis. Wikang Filipino, marami tayo natutuklasan ng mga salita na may taglay na higit sa dalawa ang kahulugan. Iyan ay ating patutunayan sa diing mabilis. Ang bigkas na baybayin, baybayin, ito ay nasa diing mabilis. Ito ay nagpapahayag na bigkasin sa wastong pagkasunod-sunod ang mga letrang bumubuo ng isang salita. Ngunit kung ito ay ating bibigkasin ng dahan-dahan, baybayin, baybayin, ito ay nagpapahayag na pampang o tabi ng ilog o dagat o kaya'y dalampasigan. Ang bigkas na abay, abay, ito ay naglalarawan ng pagkilos na nakahiga o nakaupo ng malapit sa isa't isa. Abay. Kung ang diin ay nagpapahayag ng dahan-dahan o diing malumay, abay, abay, ito ay tawag sa lalaki o babaeng pangunahing kasama ng mga ikinakasal sa oras ng kanilang pag-iisang dibdib. Nariyan din ang bigkas na alalahanin. Alalahanin. Ito ay nagpapahayag anumang nagdudulot ng pagkabalisa, pagkatakot, kawalang katiwasayan o hindi kapanatagan ng isang tao. Ngunit kung ito ay may bigkas na dahan-dahan o diing malumay, alalahanin, alalahanin, ito ay nagpapahayag na huwag kalilimutan, tandaan o gunitain.
Nariyan din ang bigkas na bato. Bato. Ito ay nangangahulugang bagay na buo at matigas na sangkap. Ito ay nangangahulugang bagay na buo at matigas na likas na sangkap ng lupa, tulad ng bagay na ipinananambak sa mga lansangang kilala rin sa tawag na ornigon, silyar, ladrilyo, graba at iba pa. Ngunit kung ito ay ating bibigkasin na may impit na tunog, ngunit kung ating itong bibigkasin sa diing malumi, ito ay mayroong dahan-dahan o impit na tunog sa dulong bahagi, bato. Bato. Ito ay nagpapahayag na pantira o pamatos sa mga larong may pinatatamaan tulad ng touching, tangga at iba pa, buga, tumbang preso at iba pa. Nariyan din ang bigkas na hagisan. Hagisan. Ito ay nasa diing mabilis na ang pahayag ay patamaan ng bato o anumang bagay na pamukol. Narito ang halimbawa, sinisiguro ng manlalaro ng basketball ang mabilis na hagisan ng bola upang matalo ang kalaban. Ang salitang hagisan, ito ay nasa diing malumay. Dahan-dahan ang pagbigkas. Hagisan, ito ay bigyan sa pamamagitan ng paghahagis ang isang nasa malayo. Ipahayag ang nararapat na bigkas ng mga salita sa pamamagitan ng pangungusap at kahulugan nito. Kailangang maging malinaw at maging tiyak na iyong nababatid ang mga salita na mayroong bigkas na mabilis. At ano kaya ang mga bigkas na mayroon pa ang salitang ito? Narito ang unang bilang. Ito ay pagpapahayag ng sakit o lungkot. Narito ang pangungusap. Ang daing ng mga tao sa kasalukuyan ay ang pagtaas ng bilihin. Alin ang nararapat na bigkas ang ipinapahayag ng kahulugan maging ang pangungusap? Ito ay mayroong diing mabilis. Tama! Ito ay ang daing. Dahil ang daing ito ay isdang biniyak, inasnan at pinatuyo. Para sa ating pangalawang bilang, ito ay nagpapahayag ng nagamit na, hindi na bago, luma na o segunda mano. Narito ang pangungusap. Ang sapatos na iyan ay palaging gamit, kaya ito ay nasira. Alin ang nararapat na pagbigkas mula sa aking binanggit na kahulugan at pangungusap? Ito ay nasa diing mabilis. Mahusay. Ito ay ang gamit. Dahil ang gamit, ito ay tawag sa anumang bagay o kasangkapan. Pangatlong bilang. Ito ay nagpapahayag ng tingnan, masdan. Narito ang pangungusap. Mahalagang tanawin ang paghihirap na ginagawa ng ating magulang. Tama, ito ay ang tanawin. Dahil ang tanawin, ito ay nasa diing malumay na ang ibig sabihin ay likas na kagandahan ng isang pook tulad ng bundok, lambak, burol at iba pa. Nariyan pa ang pang-apat na bilang. Ito ay nagpapahayag ng isang opisyal ng hukbong sandatahan na namamahala sa isang kumpanya o tropa, maging ito ay ang impanteriya, kabalyeriya o artilyera. Nagpapahayag din ito na ang opisyal na mataas ang ranggo sa unang tenyente at mas mababa sa medyor. Narito ang pangungusap. Siya ay kapitan. Kapitan sa isang barko na biyaheng Bohol hanggang Samar.
Alin ang nararapat na bigkas ng salita na pinapahayag ng kahulugan at ang pangungusap? Ito ay nasa diing mabilis. Tama! Ito ay ang kapitan. Dahil ang kapitan ay nangangahulugang dapuan, tablan at hawakan. Para sa ating panglimang bilang, ito naman ay nagpapahayag na mailulan, maisama sa bagahe o mabitbit, matangay. Narito ang pangungusap. Hindi madala ng matanda ang bayong sa sobrang bigat. Alin ang tamang bigkas na mayroon sa pangungusap at kahulugan nito? Ito ay nasa diing mabilis. Tama! Ito ay ang madala. Dahil ang madala ay nangangahulugang magkaroon ng pangamba, takot o pag-aalala. Ngayon, subukan nga natin ang talas ng iyong isipan mula sa pagsagot ng gawain upang hasain din ang iyong makrong kasanayang pakikinig at tukuyin mo ang salita na ipinapahayag ng pangungusap na mayroong diing mabilis. Tukuyin ang salita mula sa pangungusap ang nagpapahayag ng bigkas sa mga salita ayon sa diing mabilis. Unang bilang, buhay ang kanyang pagtitiwala na kaya niya ang lahat ng pagsubok, mata mo lamang ang pangarap. A. Pagtitiwala. B. Kaya. C. Buhay. D. Pagsubok. Pangalawang bilang, ang rosas na inalay ni Darrell sa iniirog ay kulay pula. A. Pula. B. Rosas. C. Inalay. D. Iniirog. Pangatlong bilang, sa bandang norte, masisilayan ang Banggi Windmills na tinuturing na malaki ang kontribusyon sa enerhiya. A. Banda. B. Masisilayan. C. Tinuturing. D. Enerhiya. Pang-apat na bilang, nais kong abangan ang mga bagong estratehiya niya sa paglalaro ng billiards. A. Abangan. B. Bago. C. Estratehiya. D. Paglalaro. Ang huling bilang, nais kong tumungo sa alhasan upang makita ko ang magagandang diamante na aking ibibigay sa aking lola. A. Tumungo. B. Alhasan. C. Diamante. D. Lola. Ang gawaing ito ay may laan lamang na 2 minuto upang matapos sa pagsagot.
Narito ang pagwawasto. Mahusay! Ako ay iyong napabilib sa iyong kakayahan sa pagtukoy ng tama, tiyak at wastong bigkas ng mga salita na mayroon sa diing mabilis. Ngayon, atin ngang pagnilayan ang mga naihandang tanong. Bakit mahalagang malaman ang mga paraan upang matukoy mo ang mga salita na mayroong diing mabilis? Wow! Nakakabilib ang iyong kakayahan dahil iyong napagtagumpayan na matukoy ang mga salita na may diin o bigkas na mabilis. Piliin sa loob ng panaklong ang sagot na ipinapahiwatig ng bawat pangungusap. Bilugan lamang ang isang salita mula sa pagpipilian na mayroon sa panaklong. Unang bilang, ang orasan na iyan ay nawalan ng baterya. Pangalawa, mayroon bang kapiling ang kinakain mong saging? Maaari ko ba itong mahingi? Pangatlong bilang, hindi nawawala sa Pasko ang queso de bola at hamon na inihahanda sa hapagkainan. Pang-apat na bilang, sa nangyaring sorpresa, dama niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang huling bilang, malaman ang kanyang pitaka, hudyat nakakasahod lamang niya. Ang bahaging ito ay may laang 1 hanggang 5 at mayroon itong 2 minuto upang sagutin ang bawat tanong. Narito ang pagwawasto.
rin na nagsasaad ng mabilis. Ikinatutuwa ko na karamihan sa inyo ang nakakuha ng mataas na marka. Laging tandaan na ang edukasyon ang tulay upang ang pangarap ay makamtan. Hanggang sa muli, ako si Binibining Maria Luisa E. Pascua. Paalam.